Kumusta mga paps? Welcome back to my channel, Battery PH. Ito na yung ginagamit kong battery tester dito sa shop ko. Nag-invest na ako dahil nga meron naman talaga tayong battery shop. So maganda to, makakatulong to sa business ko. Pero kung balak mong bumili nito dahil nga pang personal use mo lang, medyo may kamahalan kasi siya, nasa 4-5 pesos yung pagkakabili ko dito eh. Pero ngayon nasa 4-1 na lang yata, bumaba ng konti. So turo ko lang sa inyo o pakita ko lang sa inyo kung paano gamitin itong battery tester na ginagamit ko dito ngayon. Okay, tara, let's go! Subukan natin dito sa Megaforce battery. Ang size nito 2SM. Ilalagay nyo lang dito sa positive and negative terminal. Kahit ano namang mauna dyan. Maganda yung pang-ipit na itong tester. Ayan na, stainless siya. Tsaka mahigpit talaga siya. Tapos mahaba nga pala yung wire niya, yan guys. So, dito sa tester, iilaw na siya kusa kapag ka na-equip mo na. So meron siyang 12 volts tsaka 24 volts. Mas maganda kapag ka 12 volts lang kayo magte-test. Kumbaga 1-on-1 lang kayo ng battery. Para sa akin mas accurate kasi yun pagka isa-isa lang yung pag-test ng battery. Tapos meron siyang date dito sa itaas. Ayan o. Pwede mong iset yan. Lalagay mo sa date niya. Ayan, pupunta lang kayo sa time adjust. So ayan guys, i-date mo lang siya. So fast forward ko na lang para mas mabilis. Madali lang naman iset yan guys eh. Ayan o, lilipat-lipat mo lang na ganyan. So okay, fast forward na. So ito guys, nabago ko na yung date niya. Ang date ngayon, February 24. Tsaka yung oras eh, maaga pa ngayon eh. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa battery tester, makikita mo na kaagad kung ilang voltage yung battery. Ayan, 12.37 o 12.3. So po pwede mo na siya kaagad ipang test ng alternator. Halimbawa, umaandar yung sasakyan, i-clip mo lang sa positive and negative terminal ng battery. So makikita mo na kung nagkakarga kaagad yung battery o hindi. Ito guys yung main menu. Ayan, makikita nyo dito yung mga battery capacity, cranking test, ayan, hanggang number 6. So ayan guys, kapag magte-test tayo ng battery, dito tayo sa battery capacity. Okay lang natin. Tapos dito sa battery type, ayan, merong iba't ibang klaseng battery eh. Merong AGM, ayan, EFB, saka yung regular flooded, ayan. So itong mga car battery, regular lang yan. So dyan lang tayo mag-base sa regular. Okay na natin guys. Ito naman yung select input, ayan. Lagay lang natin dito sa number 1. Ayan guys. So, bali 10 kasi yan eh. Pakita ko lang sa inyo, isa-isahin ko. Ayan. Dito sa una, CCA. Tapos tap nyo lang to pababa. Ayan, DIN. Meron kasing iba't ibang select input yan eh. JIS, ayan. So ituturo ko sa inyo, meron akong 3 ginagamit dyan eh. Mamaya, basta manood ka lang, tapusin mo lang yung video, ganun. So dito muna tayo sa CCA, ayan. So i-select lang natin dito sa OK. Ayan, select input eh. So tap natin sa OK. Ayan. Yung pinakamababang CCA rated niya 100A. O yan. Hindi ko alam kung 100 ampere yun. So dito sa battery nakalagay sa kanya 553 CCA. Dito natin i-set. Ayan. Yung ibang battery kasi may nakalagay naman talaga na ganyan eh. Nakasulat na sa battery kung ilang CCA. So i-set natin sa 553 CCA. Itataas lang natin, ayan. Para maging accurate yung pag-test na itong tester dito sa battery. Ayan guys. Dito nga pala sa battery na to, ay sa battery tester, wala kasi siyang 553. So i-assume na lang natin 555. Ayan, mas okay na yung mas mataas kaysa sa mas mababa. Ayan guys, pagka na-set nyo na dito sa CCA rated, i-okay nyo lang yan. Tapos i-scan na ng tester yung battery kung buo pa ba o sira na. I-okay lang natin para ma-scan na. Ayan, testing. Ayan, ito yung rated CCA na sinasabi ko. Diyan kasi magbe-base yung tester sa may sinet nyo. Ayan, 555.
So ang naging result ng tester 672 CCA, mataas na po yan. Kaya ang health niya 100%. Ayan. Pero yung charge niya 57% lang. Okay lang yun, wala namang problema sa charge niya kasi pagka kinabit nyo na po sa sasakyan yan at umandar na po, magcha-charge naman yan sa alternator. Kaya babalik na rin yan sa dati, magiging 100% na siya o 95% ganon. Para sa akin, ang importante dyan, yung actual CCA, dapat mas mataas dun sa rated CCA ng battery. Tapos meron nga pala tong printout kapag gusto mong i-print yung result. Ayan, okay mo lang yan, magpiprint na yan. Ayan guys, oh. Angas, nagpiprint. Pero usually sa mga customer ko, pinapipicturean ko na lang yung result para nakasave na lang dun sa cellphone nila dahil ito naman kasi nabubura naman yan eh. So ayan guys, oh. Pang social lang yan, pang arte. Hehe. Papakita ko naman sa inyo yung ibang input nito. 'Di ba kanina sa CCA tayo nag-base? Ngayon ibahin naman natin. Lagay natin sa JIS. Hanapin lang natin JIS. Ito guys, ayan, JIS. Ayan, select input JIS, ayan. So, i-okay lang natin, pakita ko sa inyo guys. Itong JIS kasi, ayan, yung 65D26L, yan yung battery type. Kapag doon kayo sa JIS nagpunta, battery type naman ang tawag, ayan. Battery model pala, mali ako. Hahanapin nyo lang dito yung pinaka battery model nya. Iseset mo siya sa 65D26 na JIS. Ayan, 65D26. Kung ano yung nasa battery, yun yung iseset mo dyan sa battery model. Ayan, battery model. Okay na natin guys. Makikita nyo yung pagbabago. May papakita ako sa inyo dito. Okay, testing. Yung rated CCA niya mababa, ayan o, 415 CCA lang. Para sa akin mababa yan guys dahil yung rated CCA ng mga 2SM dapat nasa 550 o kaya 580 para mas accurate siya. Yung actual result na CCA 670, ayan o, kung mapapansin nyo, mataas siya diba? Habang tumatagal yung battery, halimbawa nakakadalawang taon na, bumababa yung CCA niyan. Halimbawa, i-assume natin yung actual CCA nito nasa 400 na lang. Yung rated CCA nito, 415, di ba malapit pa rin siya. Ang sasabihin ng tester niyan, good battery o buo pa yung battery. Pero actually, mahina na yung battery na yan. Tingnan nyo yung rated CCA, 415. Ito naman yung actual result ng CCA, 669. Sabi ko nga sa inyo, kapag tumatagal yung battery, mas bumababa yung CCA niyan. Kapag bumaba ng 400 na lang ang CCA niyan, sasabihin pa rin itong tester, buo yung battery. Dahil yung rated CCA niya, nasa 415 lang. Malapit lang, di ba? Sa mga 2SM at 3SM battery, dapat dyan nasa 500 pataas ang actual CCA niya. Doon masasabing buo pa yung battery. Pero kapag 400 na lang po, mahina na rin po yung battery nun. Kaya dito sa JIS, hindi ko siya masyadong ginagamit kasi mababa yung rated CCA niya. Ito naman po yung mas madalas kong gamitin. Ayan, select input. Dito tayo sa GB. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng GB. Nakalimutan ko na pero dati alam ko yun eh. Ayan, battery AH naman tayo. Yung AH ng battery, nakalagay din naman yan sa battery. Ayan o, 65 AH. Feeling ko mas accurate kapag dito kasi mas mataas yung rated CCA niya. Ayan. Ang rated CCA niya 520. Ayan o. So mas maganda kapag sa AH kasi yung rated CCA niya mataas. Sabi ko nga sa mga 2SM battery, dapat dyan nasa 500 pataas ang actual CCA. Kaya itong 2SM battery nito kapag nasa 400 CCA na lang, sasabihin nitong tester na for replace na. Meron din ako ditong battery na walang nakalagay na label kung anong CCA siya o kung ilang AH. Kasi nga natanggal na guys, ayan o. Wala na siyang sticker. So pagka itetest natin yan, ganito lang yung gagawin nyo. I-assume nyo lang siya na 65 AH dahil magkasing laki lang naman siya eh. Ayan o, 2SM. So ang ginagawa ko kapag mga 2SM battery, sineset ko lang siya sa 65 AH. So, okay naman din kasi lalabas naman yung actual result niyan.
Sabi ko nga sa inyo, kapag 2SM battery, dapat dyan nasa 500 pataas ang actual CCA. So good battery pa pagka ganon. Dito lang tayo sa GB, tapos iseset lang natin sa AH. Ayan, battery AH 65. So ayan, 2SM ang size nyan. Ginagamit ko to pang service. Ayan, kapag merong nagpapawaranty sa akin, pinapahiram ko muna tong battery na to. Medyo matagal na din sa akin tong battery na to, pero okay pa yan, 100% pa siya. Tapos ayan guys, 632 pa yung actual CCA nya. Diba guys, halos bago pa. Kaya kayang-kayang magpa-start na ito kahit diesel engine pa. Testingin din natin sa sirang battery para maipakita ko po sa inyo. Ang brand nito Panasonic. Nakakabit siya sa Ford Ranger. Ang size nito DIN 80. Ayan guys. Wala ring nakalagay dito na kung ilang AH o CCA dito sa mga sticker niya. Kaya ang ginagawa ko kapag ganitong DIN 80, ina-assume ko na lang siya na 80 AH. So ganyan guys. Kasi mataas naman talaga AH ng mga DIN 80. So ginawa ko 80 AH. So set lang natin dito sa 12 volts. Tapos ayan, kung mapapansin nyo, 12.8 pa yung karga niya. Pero mahina na yung actual result ng CCA niya, kaya hindi na rin pwede. Tapos yung oras dito sa tester ko natanggal na o nag-reset. Sira na rin kasi yung battery nito, yung pinaka parang reserve battery niya. Meron kasi siyang maliit na battery dito, parang battery ng remote ng sasakyan. So eto, tuloy na natin dito. Regular, flooded, tapos sa GB, select input. Sa GB, tapos reset ko lang sa 80 AH. Mas accurate kasi yan kapag nasa GB. Feeling ko lang para sa akin lang. Kasi yun ang madalas kong na-observe. So ayan, ito yung battery. Set natin sa 80 AH. Ayan guys. Tapos yung okay natin. Siyempre mag-iiba yung rated CCA niyan. Mas mataas kasi nasa 80 AH. Ayan o. Nasa 640 na yung actual CCA na ito. Tapos yung health niya 29% na lang. Mababa na yung CCA niya, 347. Yung mga ganitong battery kapag bago, maaabot ng around 800 CCA siya. Kaya tama lang itong rated CCA na 640. Sana nagegets nyo yung ibig kong sabihin dun sa rated CCA compare dun sa actual CCA. Karamihan naman sa battery ngayon may nakalagay na kung ilang AH o CCA. Ayan guys, so. Ako naman personally, kapag walang nakalagay na label kung ilang CCA o AH, ina-assume ko na lang din na 65 AH. Halimbawa, yung Megaforce natin na 2SM, 65 AH. Kapag 2SM din yung itetest ko, nilalagay ko na lang din sa 65. Kagaya nitong Motolite, wala naman siyang nakalagay kung ilang AH saka CCA. So sana nagigets nyo mga guys. Ito nga pala yung battery tester na ginagamit ko. Ayan, kung gusto mo na itong mag-order, nasa description box ilalagay ko yung link. Maganda yung display niya, di ba? Malaki. Tsaka mabilis siyang pindot-pindutin. Nasa 1 year pa lang to sa akin mahigit. So nagagamit ko naman siya ng maayos dito sa battery shop namin. Yun lang po. Maraming salamat.